Pinoy Gising! Sa magandang Pinoy Gising, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Magandang morning. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Impila May Todong Lakas DWIZ 882 at LU Channel 23 ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, ngayon pong Baclaran Day, Enero 17, taon 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga nagigising na mga headlines. Pinoy Gising! Sa harap na patuloy na pagsadsad ng presyo, ulat na may oversupply ng gulay, itinanggi ng DA. Bilang ng mga nasasayang na pagkain, tumaas pa ayon sa DOST. People's Initiative para isulong ang charter change, patay na umano sa Senado, ilang nagsusulong ng tiyatsa, tuloy pa sa pagpapapirma. At transport caravan ng grupong Piston at Manibela, hinalang ng mga pulis sa Welcome Rotonda. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa oras na 3 sandali makalipas ang ika-4 na ng morning, sa detalye nga ng mga balita ngayong araw po na ito ng Miyerkules. Patuloy ang pagsadsad ng presyo ng ilang klase ng gulay sa mga pamilihan sa lalawigan ng Benguet. Sa Benguet Agri Pinoy Trading Center, nasa 13 pesos hanggang 15 pesos na lamang ang presyo ng kada kilo ng repolyo. Abay kay mura. Habang 16 hanggang 30 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng carrots. Murang-mura talaga. Aabot din sa 10 hanggang 12 pesos na lamang ang kada kilo ng Chinese cabbage o wombok. Ipinalawanag naman ng mga vegetable farmers sa Benguet, partikular ito pong si Jeffrey Tomas, na ang pagsadsad ng presyo ay dahil sa oversupply ng gulay sa lugar. Pinoy Gising! Sa kabila niyan, itinanggi naman ng Department of Agriculture na sobra o nagkaroon o may oversupply ng ilang klase ng gulay. Ito'y sa gitna nga ng mga kumakalat na video ng mga gulay na itinatapon na lamang, itinatambak sa istribo sa gilid mga kalsada at ang pagsadsad ng presyo ng ilang gulay sa ilang pamilihan, lalo sa lalawigan ng Benguet. Ayon kay Assistant Secretary at Spokesperson o DA Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, iniulat sa kanila na mga regional field office sa Cordillera na walang oversupply ng gulay tulad ng wombok at repolyo. Matatandang lumutang ang isang video sa Tinok, Ifugao na itinatapon na lamang ang mga repolyo matapos walang bumili nito sa bagsakan ng gulay sa Benguet. Pinoy Gising! Aminado naman ang Department of Agriculture na walang maibibigay na ayuda sa mga magsasakang nalugi dahil umano sa oversupply o overproduction ng mga agri-products, partikular nga po ng gulay. Ipinalawanag ni Agriculture Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na wala kasing pondo ang gobyerno na nakalaan o walang nakalaang pondo ang gobyerno para rito, lalo na sa usapin ng cash aid. Ito'y kasunod na rin ang pagkasayang at pagkabulok ng tonelada mga gulay sa Benguet dahil umano sa oversupply. Ibinida naman ni Laurel na sisikapin at kanyang tiniyak na sisikapin ng kagawaran na matulungan ng mga magsasaka sa mga susunod na anihan. At kanya ring ibinida na target ng pamahalaan na makapagpatayo ng mas marami pang cold storage facility sa iba't ibang lugar bilang tugon sa overproduction at post-harvest losses ng agricultural products, partikular ang mga gulay at iba pang high-value crops. Pinoy Gising! Tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na hindi pa rin susukuan
ng gobyerno na maipatupad ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibaba sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Ayon kay DA Secretary Laurel, puspusan ang mga hakbang ng DA para mapataas ang produksyon ng palay sa bansa. Ang pagpapatayuan niya ng mga farm-to-market roads at mga cold storage facility kung saan nasa 1.2 million hectares ng sakahan pa ang walang irigasyon at kailangan pa ng pondo na aabot ng 1.2 trillion pesos. Ipinaliwanag din ng kalihim na mas magandang may target na kailangang abutin ang pamahalaan upang maibaba ang presyo ng bigas. Pinoy Gising! Good news naman po para sa mga mahilig sa seafoods, lalo ho o galunggong. Asahan na ang pagbaba ng presyo ng GG sa Marso. Ito ayon sa Department of Agriculture ay bunsod ang inaasahang pagtaas ng supply simula Marso at natatagal hanggang Hunyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., kung 200 pesos ang per kilo ng GG ngayon ay posible itong bumaba ng hanggang 150 hanggang 130 pesos kada kilo sa fishing season. Tiniyak pa ng kalihim na magpapatuloy ang pagsusumikap ng DA na paunlarin ang aquaculture industry ng bansa upang magbigay ng karagdagang kabuhayan sa mga mamamalakaya o mga mangingisda. Alinsunod din ito o alinsunod din sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Tiniyak ng ahensya na palalakasin pa nito ang industriya ng seaweeds, gayon din ang pagbibigay ng mas malalaking bangka sa mga kooperatiba. Pinoy Gising! Speaking of pagkain pa rin po, walang inaasahang pagtaas ng presyo ng lokal ng sibuyas sa kabila nga po ng pamemeste ng mga harabas sa mga sibuyasan dyan po sa Bungabon, Nueva Ecija. Ito naman ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. kung saan at kabilang nga sa kanilang inilatag na solusyon ay pag-aralan muna ang mga hakbang upang matugunan ang problema ng mga magsasaka. Ayon kay Secretary Laurel, posibleng sa susunod na 2 linggo ay makabuo na ng mga solusyon ng DA para matugunan at matulungan ang mga magsasaka. Partikular na nga po yung mga magsasakang meron pong nasayang na mga sibuyas. Ilan sa tinitignang hakbang ng kalihim ay ang pamimigay ng binhi, mga pamatay peste at iba pang uri ng suporta. Pinoy Gising! Mula naman sa mga agri-products, tayo naman po ay magtungo sa tinapay. Patuloy na umaapela ang Philippine Baking Industry Group ng dagdag presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Patay sa tala ng Department of Trade and Industry, nasa 2 hanggang 2.50, 2 pesos 50 centimos ang hirit na dagdag presyo ng Phil Baking para sa nasabing mga produkto. Ipinaliwanag ni Trade and Industry Assistant Secretary Amanda Nograles na ito'y dahil sa pagmahal ng raw materials gaya ng harina. Para kay panaderong Pilipino President Luisito Chavez, may basehan ang hirit nilang dagdag presyo at dapat na itong pagbigyan ng DTI. Pinoy Gising! Good morning po sa mga nag-aalmusal sa mga oras po na ito na alas 4:11 po ng morning. Tumaas pa ang bilang ng mga nasasayang na pagkain sa Pilipinas. Kailangan ubusin po yan. Yung kinakain po ninyo, lalo na po yung kanin. Yung mga nag-aalmusal po ng Tapsilog, yung sinangag, ubusin po ninyo yan. Batay sa datos ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, 26 grams ang mga nasasayang na pagkain sa isang araw. Kada pamilya po ito. Simula po noong 2018 hanggang 2019. Tagal na pala na ito. Ito'y kumpara po ito sa 72 grams na nasasayang na pagkain sa isang araw noong 2015. Ipinalawanag ng DOST-FNRI, malaking bahagi, ito na nga, yung kanin sa mga nasasayang na pagkain na aabot sa 53 grams. Nasa 8 grams naman
ang nasasayang na gulay habang 5 grams kada araw ang nasasayang na isda. Pinoy Gising! Kaya dapat ubusin niyo po talaga yan. Huwag hong takaw mata. Kung hindi po kayang ubusin, huwag pong ipilit. At kung talagang hindi nga ho kaya, ibigay niyo na lamang ho yung inyo pong mga huwag ho kayong mahiya na magbahagi po ng inyong biyaya sapagkat yan po ay pagkain. And speaking of pagkain, nasa 30% naman na mga agricultural products ang nasisira rin po sa bansa kada taon. Nasasayang. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ito'y dahil sa mahina ang logistics system ng food supply chain ng Pilipinas. Kung maayos ang logistics system, mababawasan ng 10 hanggang 15% ang presyo ng mga gulay at high-value crops gaya ng prutas. Paglilinaw pa ng kalihim na ang 30% wastage o yung nasayang ay batay lamang sa kanyang personal na karanasan sa pagnenegosyo at hindi base sa datos. Una nang inilatag ng DA Secretary kay Pangulong Bongbong Marcos ang 3-year plan na para sa masaganang bagong Pilipinas na layuning pataasin ang produksyon ng agri-fishery industry. Pinoy Gising! Kaya kanina, ang dami nating mga nakakasalubong, mga papunta po sa Balintawak at yung mga nagbabagsak po ng gulay dyan po sa Balintawak. Karami ho niyan. 2 lane na po ang sinasakop po dyan ng mga sasakyan na nagbabagsak po ng gulay sa Balintawak. Sapagkat yan po, tinatawag po na gateway sa Metro Manila mula po sa Northern at Central Luzon. Yung mga producer po na mga agri-products na andyan po unang bumabagsak sa Balintawak. And speaking of gulay nga, mula kanina may nakasalubong tayo galing Benguet. Yung marami rin pong binabagsak po na gulay. Pero hindi natin mabatid kung yan ba ay nasasayang o anong nangyayari ho dyan. At inagahan naman ng ilang magsasaka sa Benguet ang pag-aani po ng ilang gulay. Ito'y sa gitna nga po ng tumitinding lamig sa lugar na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng frost o andap sa ilang taniman po ng gulay, lalo po dyan sa may atok sa barangay Paway po, particular po sa binabanggit po nating bayan. Maagang nag-ani ang mga magsasaka ng mga repolyo upang hindi tuluyang masira ng andap yung nasa 15 toneladang tanim nila na gulay. Gayunman, hindi na naisalba, na yun na nga, nasayang na, hindi na naisalba ng mga magsasaka ang tonelada nilang pananim na Chinese cabbage. Tapos hindi sila makapag-ani nito noong nakarang linggo dahil hinintay nilang magmahal. Yun na. Hinintay nilang tumaas ang presyo para kumita pa sila na mas malaki kahit paano. Matapos umadsad sa 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo nito. Pinoy Gising! Sa mula repolyo, doon naman po tayo sa update po sa mga gulay dyan po sa Ilocos Norte at Nueva Ecija. Sakay po ng mga peste ang ilang taniman dyan po sa mga nabanggit na lalawigan. Ayon sa Ilocos Norte Agricultural Office, dinapuan ng white flies ang mga pananim sa kanilang lugar, partikular na yung cauliflower. Ang sarap po niyan sa chop suey. Dahil sa pabago-bagong panahon, nangangamba naman ang ilang magsasaka sa lalawigan dahil sa mabilis na pagkasira ng kanilang mga pananim. Pinayuhan naman ang mga magsasaka na gumamit ng mga insecticide upang maitaboy ang mga peste. Samantala, inatake naman ng army worm o mga harabas, yun na nga, yung mga sibuyasan dyan po sa Bungabon. Yan po ang onion capital of the Philippines, sa Bungabon, Nueva Ecija. Kaya't nakaapekto na ito sa mga onion farmer. Aabot naman sa mahigit 30 hektarya ng taniman sa 7 mga barangay na naapektuhan ng harabas. Samantala, nagsanim puwersa na ang mga lokal na pamahalaan at Department of Agriculture upang pagkalooban at saklolohan, ayudahan ang mga magsasaka. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin ho yan, muling tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr.,
maganda ang supply ng bigas noong Disyembre hanggang Enero ng taong kasalukuyan dahil padating na ang in-import na bigas. Sabay na nakatak ng biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam ngayong Enero, Memorandum of Agreement na naggagarantiya para sa patuloy na pag-aangkat ng bigas mula Vietnam. Pinoy Gising! Sa oras na 17 sandali makalipas ang ika-4 ng morning, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Pagsaklolo sa mga paaralang sinusuportahan ng Philippine Air Force, tututukan ang kabuuan ng detalye buhat kay Patrol 70 Jopel Peleño. Matagumpay na inilunsad ng Philippine Air Force at ng isang kilalang oil company ang kanilang isinusulong na paaral program na ginanap sa lungsod ng Makati. Target ng programa na makapagbigay ng school supply sa 2,000 estudyante sa mga paaralan na sinusuportahan ng Philippine Air Force sa iba't ibang lugar. Nakapaloob din sa paaral program ang pagbibigay suporta sa Supreme Student Council Society of the Philippines na tanda ng pagkilala sa napakahalagang papel nito sa student leadership and development. Pinangunahan ang launching ceremony ni PAF Acting Chief of Air Staff Major General Teofilo Bailon Jr. at ng matataas na opisyal mula sa pribadong kumpanya. Dinalawan din ito ng Kingdom of Thailand Ambassador to the Philippines His Excellency Tol Trai Sorat. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may torong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, air traffic controllers mananatili sa kabila ng planong pagsasapribado ng NAIA. Ang report naman mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines na mananatiling empleyado ng mga paliparan ang mga air traffic controller. Ito ay sa kabila ng planong pagsasapribado ng ating paliparan o ng Manila International Airport Authority. Sang-ayon kay Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, mananatili ang mga air traffic controller na siyang mag-ooperate ng mga tower sa iba't ibang paliparan sa buong bansa. Ito anya ay bahagi ng International Civil Aviation Organization o ICAO procedure kung saan tanging mga highly trained na air traffic controller ang magbibigay ng clearance para sa isang eroplano na lalapag o aalis ng Pilipinas. Importante rin anya ang seguridad ng himpapawid kung kaya't ang CAAP ang siyang magsasagawa ng mga check o mga flight check sa mga piloto, gayon din sa mga eroplano na lalapag at aalis sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa impilang may todo lakas, DWIC. Sa iba pang balita, tropa ng gobyerno nakasabat ng mga armas at kagamitan mula sa teroristang komunista sa Negros. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Matataas na kalibre ng armas at kagamitan ang nasamsam ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Army at PNP matapos makasagupa ang New People's Army sa Sitio Martesan, Barangay Cambayobo, Calatrava, Negros Occidental. Ayon sa militar, kanilang nakasagupa ang teroristang komunista dahil sa sumbong ng mga residente sa lugar. Base sa ulat ng Philippine Army, nakipagbakbakan sa 8 CPP-NPA member ang tropa mula sa 79th Infantry Masaligan Battalion ng Philippine Army at 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company ng PNP. Pahayag ng militar, mga nalalabing miyembro ang mga ito ng nabuwag na Northern Negros Front o NNF, Committing Rehiyon Negros Cebu Bohol Secure o KRNCBS na pawang nasa likod din ng pagpaslang kamakilan sa isang negosyante sa bayan ng Toboso. Nakuha ng tropa sa pinangyarihan ng engkwentro ang isang caliber 30 Garand rifle, isang carbine rifle, isang caliber 38 revolver, mga magazine at bala, handheld radio,
pagkain at gamot, mga personal na gamit at iba't ibang dokumento. Pinapurihan naman ni Philippine Army 3rd Infantry Division Commander Major General Marion Sison ang ipinakitang pagkakaisa at pagtutulungan ng militar, PNP at mga residente ng Calatrava na naging susi sa matagumpay na operasyon. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may Torong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala taga po tayo ng pag-ulat mula sa Metro Patrol. Metro Patrol reports! Update po sa ika-118 anibersaryo ng pagkakatatag sa lungsod o sa bayan ng Navotas. Ang detalye atid ni Aling Beth Samson. Aling Beth. Dinumog hindi lamang ng mga taga-Navotas ang isinagawang Grand Parade sa pagdiriwang ng ika-11 at 18 o 118th Navotas Day kahapon. Pasado alauna na magsimulang umusad ang parada na sinimulan sa C3 Agora at nagtapos sa C4 Road Navotas, kung saan kabilang ang iba't ibang kawani ng pamahalang lungsod sa iba't ibang departamento. Nanguna sa parada ang mga senior citizen ng lungsod na nagpakitang sigla ang mga nagwaging gandang lola at astig na lolo. Kasama naman sa isang karosa ni Vice Mayor Tito Sanchez, sina Maria Luisa Abanyo Varela, Miss Planet International 2023 at Miss Chantal Carumba Espinosa, ang Team Princess Republic Continent International 2022. Umugong ang hiyawan ng dumaan na ang karosang sinasakyan ni Mayor John Ray Chanco kasama si Bianca Umali. Samantalang halos hindi makaakyat ng karosa ang actress na si Jillian Ward sa dami ng tao na ibig itong makita at baka mayan man lamang habang naghihintay sa itaas ang float si Congressman Toby Chanco. Ani Mayor John Ray, labis ang kanyang pasasalamat sa ipinakitang suporta ng mga Navoteño sa unang araw pa lamang ng mga naging kaganapan sa selebrasyon ng Navotas Day. Sulit naman ani Kong Toby ang 3 taon na paghihintay na walang naging parada dahil sa COVID-19 pandemic. Asahan nila ang mas marami pang programa at proyekto na nakakasa ngayong taon na alay ng pamahalang lokal para sa mga Navoteño upang lalo pang tumaas ang antas ng kabuhayan, edukasyon at kalusugan ng lungsod mula sa alkalde at sa mambabatas. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kasama ang opisyal na gisingero ng Bayagising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa oras po na 31 sandali makalipas ang ika-4 ng morning. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Sabi po natin ang ihahatid na balita mula Ilocan dyan ni Manong Ronald Idol Kabsat Domingo. Kabsat? 5 mga miyembro ng makakaliwang grupo ang kusang nagbalik loob sa isinagawang malawakang operasyon ng kapulisan. Unay si alias Kaloy, 34 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng Gonzaga, Cagayan. Ayon rito, taong 2018 nang siya ay nahimok na sumapi sa grupo ng isa sa mga pinuno ng Cordillera sa People Liberation Army dahil sa pangakong tulong at sahod kapag maging membro sila ng organisasyon. Pangalawa ay ang nagbalik loob naman ng PNP Abulog at 3rd Mobile Force Platoon ng 2nd Provincial Mobile Force Company na si alias Atong, 52 anyos, na isang magsasaka, residente ng Alakapan, Cagayan, na kabilang sa ETA community. Ayon naman kay Atong ay taong 2005 nang makilala nito ang isang community o CTG commander na gumagalaw sa Marag Valley, Apayao. Pangatlo ay ang nagbalik loob si alias Mar, 38 anyos, magsasaka at residente ng Alakapan, Cagayan. Taong 2012 nang siya ay na-recruit ng isang
Kaberting na residente ng Barangay Kapurian, Bagao, Cagayan at sumali sa makakaliwang grupo na Anak Pawis. Sumunod ay ang pagbabalik loob ng isa ring membro ng Anak Pawis na kinilalang si alias Lorna, 62 anyos at residente naman ng Pamplona, Cagayan. Taong 2013 nang hinimok siya sumali sa organisasyon ng Anak Pawis sa ilalim ng pamumuno ni Isabelo Adviento aka Buting, at mula noon ay aktibo siyang lumalahok sa mga pagpupulong, rally at organisasyon ng bayan ng Apari at Tuguegarao City, Cagayan. Panghuli ay ang membro ulit ng Anak Pawis na si alias Banjong, 68 anyos, isa ring magsasaka at presidente ng Amulong, Cagayan. Sumapito na sa naturang organisasyon taong 2012 dahil sa pangakong tutulungan sila sa mababang rate ng interes sa pautang at pagtaas ng presyo sa pagbebenta ng produkto nilang tabako. Base sa mga impormasyong binigay ng mga nagbalik loob na ito ay makikitang ginamit at nilinlang lamang sila ng mga makakaliwang grupo. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa impilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Okay, maraming salamat si Manong Ronald Idol Domingo mula po dyan sa Ilocandia sa pagpapatuloy pa rin ng ilang mga paksa ng mga balita. Pinoy Gising! Update po sa People's Initiative. Dead on arrival na, DOA na, ang People's Initiative o PI para sa charter change. Ito ayon kay Senator Amy Marcos ay bakarang makumbinsi ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na divisive ang pagsusulong ng Chacha, kaya't inatasan ng Senado na manguna sa pagrepaso o pag-aaral sa mga economic provision sa konstitusyon na dapat amyendahan. Ayon kay Senator Marcos, hindi na malamig ang kanyang utol sa Chacha at may ilan pa rin anya na ayaw tumigil sa pangangalap ng pirma sa kabila nga ng pagtutol ng kapatid. Ibinahagi naman ng senadora tanggap siyang impormasyon na may kontratista ng Department of Public Works and Highways ang pinakikilos ngayon para mangalap ng lagda at tumigil na muna ang mga alkalde at kongresista. Samantala ay kinalugod naman ng mambabatas ang paghahain ng resolusyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nagsusulong na amyendahan ang ilang probisyon, partikular yung economic provisions ng salikang batas dahil mapipigilan nito ang patuloy na pagsusulong sa People's Initiative. Gayunman, iginiit ng presidential sister na may peligro pa rin ito dahil bukod sa economic provision, maaring may magtangka na maisingit o isingit ang political provision sa isinusulong na charter change. Sa kabila nito, inihayag ni Super Ate na bilang pakikisama ay pag-aaralan niya ang isinusulong na economic Chacha. Pinoy Gising! Tuloy pa rin ang mga nagsusulong ng charter change sa pagpapapirma bilang bahagi po yan ng People's Initiative. Ito'y sa kabila nga ng nauna ng pahayag ni Senator Amy Marcos na dead on arrival. Wala nang kahantungan pa ang isinasagawang People's Initiative upang amyendahan ang 1987 Constitution. Ipinalawanag ng isa sa mga nagsusulong ng Chacha na si dating Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na hindi inaaksyonan ng Senado ang panukalang amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Congress, iginiit din ni Garbin na hindi sila nagbibigay ng pera o bilang suhol umano sa mga lalagda sa People's Initiative upang amyendahan ang 1987 Constitution. Pinoy Gising! Nababahala naman si dating Commission on Elections Commissioner Attorney Rene Sarmiento
na magalaw ang political provisions ng saligang batas sa isinusulong na charter change. Nangangamba si Atty. Sarmiento na maaaring maapektuhan ang umiiral na term limits na konstitusyon. Idinagdag pa ng dating COMELEC official na sa oras na magkaroon ng Constituent Assembly ay posibleng mapag-usapan ng political at judicial provisions sa pag-amyenda sa saligang batas. Ipinanawagan pa ni Sarmiento na magpasa na lamang ng mga bagong batas kaugnay sa negosyo sa halip na isulong ang Chacha. Pinoy Gising! Samantala, tanggap pa tayo ng isa pang report mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Naga City General Hospital, dinarag na pasyente kada araw. Araw ba? Bilang ng nurses, kinakapos na. Alamin natin kung bakit mula kay Melvin Machado mula dyan sa Bicolandia. Melvin? 300 na pasyente araw-araw ang dumudulog sa bagong bukas na Naga City General Hospital upang magpakonsulta. Ilan dito ay mga buntis para sa kanilang prenatal check-up, habang ang ilan ay biktima ng animal bite. Ayon kay Dr. Joseph Sanchez, sa medical chief ng Naga City General Hospital, meron na silang naitalang 45 pasyente nakakonfine na dapat ay 30 pasyente lang bilang level 1 hospital. Dahil sa dagsa ng pasyente araw-araw ay kinakapos na rin ang bilang ng nurses na mag-aalaga sa mga pasyente. Ang ilang nurse ay mas pinipili sa Bicol Medical Center pumasok dahil mas mataas na sahod, habang ilan ay pinipiling mag-abroad kung kaya patuloy ang kanilang paghanap, pagre-recruit ng dagdag na empleyado para sa Naga City General Hospital. Samantala, umapila naman si Naga City Mayor Nelson Legacion sa mga doktor, nurses at ordinaryong empleyado ng naturang ospital na iparamdam sa mga pasyente tamang pangangalaga at magmamahal ng isang Nagueño. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat, Maray na Aga. Yan po si Melvin Machado mula po dyan sa Bicolandia. Sa iba pa rin tampok na balita, update naman po sa inilargang transport caravan ng mga transport group. Hinarang ng mga pulis ang nasabing transport caravan ng grupong Piston at Manibela sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Sila po ay pinagbawalang pumasok hanggang Espanya. Patungo sana ang dalawang grupo sa Mendiola bilang protesta po yan sa consolidation ng mga prangkisa bilang bahagi po ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Nang sila'y harangin ng mga otoridad, sinubukan pa makiusap ng mga lider ng Piston at Manibela sa mga pulis na patuloyin sila hanggang Mendiola, pero pinayagan lamang ang dalawang grupo na makapuntang Espanya. Doon lang ang kanilang boundary. Sa panayam ng DWIZ, ipinalawanag ng isa sa mga miyembro ng Manibela na si Dennis na nais lang nilang iparating ang kanilang hinaing o yung pagtutol sa consolidation ng prangkisa. Kasi pinaglalaban namin dito kabuhayan ng mga bawat isa sa amin. Pinatigil kami, sana kami kukuha ng pangbuhay sa aming pamilya. Yung mga nag-aaral namin mga anak, o paano na yung kinabukasan ng mga makaangat ng isang driver dahil sa mga anak na pinag-aaral. 2,000 ang gugutumin ng gobyerno. Oh. Hindi naman kami manggugulo, ipaparating lang namin yung kagustuhan namin. Huwag ipagpatuloy. Dahil gutom talaga kami lahat. Ayun. Yan po ang tinig ni Dennis, isa po sa mga miyembro ng grupong Manibela sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Itinanggi naman ng National Police na hinarangan ng mga tsuper sa Cavite at Bulacan na sasali sa transport caravan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, walang maipakitang kaukulang dokumento gaya ng special permit para makalabas sa kanilang ruta ang ilang tsuper nang hingan sila nito ng mga tauhan ng Land Transportation Office. Wala rin anyang maipakitang ORCR ang ilan pa sa kanila. Pagtitiyak naman ng opisyal na maximum tolerance ang ipinatupad ng PNP sa transport caravan. Pinoy Gising! Update po tayo sa transport caravan ng Manibela at Piston mula kay Patrol 5 Aya Yupango.
Inabot ng umaga ang kilos protesta ng grupong Manibela at Piston sa Welcome Rotonda sa may Espanya Boulevard kontra PUB Modernization Program. Nag-disperse ang mga miyembro ng dalawang grupo pasado alauna ngayong madaling araw matapos i-anonsyo ni Manibela Chairman Mar Balbuena ang pansamantalang pagtatapos ng kanilang kilos. Ito ay upang makapagpahinga naman ang mga jeepney driver matapos yung mga oras sa lansangan at protest caravan na nagsimula sa UP Diliman kahapon ng umaga. Nagbanta si Balbuena na muling magsasagawa ng katulad na pagkilos sa mga susunod na araw hanggat hindi pinakikinggan ng gobyerno ang kanilang hinaing kontra PUB Modernization Program. O narito, hinarang ng Manila Police District ang caravan ng Transport Group sa may Welcome Rotonda. Kaya sa Espanya na lamang pinahintulutang magsagawa ng programa. Bukod dito, sinabi ni Balbuena na hinarang din ng mga pulis ang mga miyembro nila mula Cavite at Bulacan upang hindi makasama sa kanilang protesta. Ito si Patrol number 5. Ay iyupan ko para sa implemento ng lakas. DWIC, nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Presyo ng galunggong, kung ang yamba ay magpapatuloy, hanggang kailan kaya magpapatuloy ang pagbaba ng presyo at kung bakit bumaba, hindi kaya yan ay dahil sa pagbaha na mga imported. Patrol 13, Gilbert Perdes. Asahan ng bababa ang presyo ng galunggong sa buwan ng Marso. Sa pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ito ay dahil sa matatapos na raw ang closing fishing season ngayong buwan ng Enero. Sa kasalukuyan ay nasa 240 pesos ang kada kilo ng galunggong. Ayon kay Laurel, asahan ng mas marami pang huli ang mga isda pagsapit sa buwan ng Marso, kung kaya maaring bumaba ang presyo nito sa 130 hanggang 150 pesos kada kilo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa uling bahagi na po ng Pinoy Gising sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pamakabalita. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na pananatilihing buhay ng Philippine delegation sa 2024 World Economic Forum o WEF ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong noong nakarang taon na bukas ang Pilipinas para sa negosyo at ito ang pinakaakmang lugar sa rehiyon para maglagak ng puhunan. Sa kanyang pagdalo sa 2024 WEF, inihayag ni Speaker Romualdez na nais nilang igiit ang naturang mensahe ni PBBM upang hindi ito malimutan at kanilang uulitin na bukas para sa negosyo investment ng Pilipinas, matatag at nagkakaisa ang mga mamamayan. Sina WEF Head of Business Engagement for the Asia Pacific Clara Chung, WTO Permanent Representative Ambassador Manuel Tihanki, Philippine Ambassador to the Swiss Confederation and Principality of Liechtenstein, Bernard Faustino D., at iba pang affiliate ang sumalubong sa delegasyon ng Pilipinas. Ipinagmalaki rin ng leader ng Kamara ang matatag na economic fundamentals ng Pilipinas na nasa rehiyong may pinakamabilis na pag-unlad sa buong mundo. Sa 2024 Chief Economist Outlook ng WEF, inaasa ng mayorya sa mga nangungunang ekonomista sa buong mundo na hihina ang world economy sa loob ng isang taon, ngunit mananatiling matatag naman ang ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Pinoy Gising! Samantala, ipinatawag ng Chinese government ang Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz matapos magpaabot ng pagbati ni Pangulong Ferdinand Jr. bagong halal na Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te. Binigyang diin sa Foreign Ministry spokesperson Mao Ning
na ang ginawa ni PBBM ay isang seryosong paglabag sa One China policy principle, gayon din sa political commitments ng Pilipinas sa China. Kaugnay nito, pinagpapaliwanag nga ng China ang Pilipinas at pinayuhan din ito ang bansa na iwasang maglabas ng mga pahayag hinggil sa mga issue sa Taiwan. Matatanda nitong Lunes ay binati ni Pangulong Marcos si Taiwanese President Lai, bagong halal na Pangulo, sa pamamagitan ng social media na X na nirepost naman ni Lai at nagpasalamat kay PBBM. Una nang iginit ng Department of Foreign Affairs na nananatiling committed ang Pilipinas sa One China policy. Ipinaliwanag din ng DFA na ang pagbati ng Pangulo ay paraan lamang ng pasasalamat nito sa pagtanggap ng Taiwan sa mga overseas Filipino workers. Pinoy Gising! Eto sa mga nagtatanong po, meron na pong nanalo. May nanalo na po ng 640 million pesos ng PSO Lotto. Super Lotto draw. Gabi po ito, 649 Super Lotto. Ang premyo po, 640.6 million pesos. Nag-iisa lang ang nakasungkit po ng premyo. Yan po ay makaraang matumbok ng maswerteng mananaya ang winning combination na 26, 33, 14, 48, 6 at 42. Ito ulitin ho natin Baka meron hong nakatumbok ho ng limang winning combination, meron pa rin ho kayong premyo. 26, 33, 14, 48, 6 at 42. May nanalo na winner, may nanalo na Daniel, at hindi po tayo kasama ron. Nanalo po ng 640.6 million pesos. Congratulations sa bagong milyonaryo mula po sa PCSO. Pinoy Gising! Swerte naman nun. Oo, sana all. Swerte naman. 640 million, pero may tax ho yan. Pero kahit naman bawasan, kaltasan ho ng tax, ay malaki pa rin ho yan. Milyon pa rin ho yan. Daan-daang milyon po ang pinag-uusapan ho yan. Sa pagpapatuloy pa rin po ng mga balita, pinayagan na ng Taiwan ang pagkakaroon ng multiple entry visa sa kanilang bansa. Ayon kay Migrant Workers Office Director David Des Dicang, mahigit 5 nasabing bansa ang mabebenepisyohan ng nasabi pong bagong polisiya. Ipinalawanag ni Director Dicang, ito pala ay Director po ng Migrant Workers Office sa Kaohsiung, na ang magbabakasyon na OFW ay kailangang ipagbigay alam sa Taiwan Manpower Agencies bago ang schedule na pag-alis ng mga ito upang mabigyan ng sapat na panahon sa pagpapalit ng kanilang resident certificate upang mabigyan ng multiple re-entry visa. Ipinaalala naman ng opisyal sa mga OFW na mahigpit na sundin ang nasabing patakaran bago tumulak ng Taiwan patungong Taiwan. Nabatid ng bagong polisiya ay magiging epektibo simula ngayong buwan. Pinoy Gising! Samantala, nangangailangan naman ng 93 billion pesos na pondo ang pamahalaan sa susunod na 3 taon para sa pagtatayo ng mga post-harvest facilities. Sabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sa ganitong paraan ay maisasalba ang 10.7 billion pesos na lugi dahil sa sayang na palay at ayon sa kalihim, bilang bahagi ng 3-year plan ng DA, tututukan naman nila ngayong taon ang pagpupundar, yun na nga, ng cold storage facilities sa ilang bahagi ng Luzon bilang tugon na nga rin po sa oversupply. Sakali anya maresolba ito sa taong 2025 o susunod na taon, ay mangangailangan pa sila ng karagdagang 5 billion pesos para naman sa vegetable storage facility na ipakakalat sa buong bansa. Pinoy Gising!
Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Masapit na po tayo sa ating pong pansamadalang pagpapaalam. Pero bago ho tayo bumitaw ay eto, pasadahan muna natin ang isa pong patama quote for the day ngayon pong Miyerkules. May mga bagay na hindi na pwedeng ibalik, pero pwede mong ipaalala. Pwede mong gunitain, lalo na yung mga masasayang karanasan. Pero wag lamang po yung mga pangit na nakaraan. So, maganda po yan. Para pang positive vibes ko kasi yun. Kung babalikan mo yung mga masamang nangyari sa'yo, talagang papangit ang araw mo. Pero, kung iyo namang gugunitain ang mga magandang pangyayari sa iyong buhay, yan po ay magdudulot po ng positibong pananaw sa atin po. At magbibigay po yan ng pag-asa para tayo po ay bumangon tuwing umaga. Yan po ang pinakamahalaga po na biyaya ng Panginoon. Yan po talaga, yung paggising po tuwing umaga. So, kung kayo po ay gigising ng umaga na bad trip, dapat tawan-tawa ka, winner. Kung kayo po ay gigising ng maaga pero bad trip, tanungin nyo ho sarili ho ninyo. So, yan po. Kaya lagi po tayong ngumiti kapag umaga. Yan lang po ang libre. Sa ngayon, yan lang po. Sa kabila po na nagmamahalang gulay. Buti pa yung gulay nagmamahalan. Alright, wala po tayong oras mga katodos at tayo po ay nagpapasalamat din sa ating po mga nakasama sa News Center. Batiin ko lamang pala, belated happy birthday kay Malabon City Mayor Jeannie Sandoval. Belated happy birthday Mayor Tristan. Si Tristan po na walang oversupply dahil ang apelido po niya ay Gulay. Tristan Gulay. Good morning, Haring Tristan, Hideyoshi Hasegawa, Ate Susan G., Ramon Abadillo, si Nelson Malinaw, Albert Hernandez. Good morning din po sa mga taga Valenzuela, sa mga nakatutok po sa YouTube, si Kuyang Genesis Chavez, wala po dyan sa West Coast, California. Joel Cutionco, Robert Briones, Benedict Corpus, Vianatics Community, taga West Coast din, taga Stockton, California naman, si Benjamin Bellones. Marami sa inyo pong pagtutok. Muli po ito po yung lingkod Drew Nasino, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na ang Arangkada Balita kasama si Jen Patrolia.